ating mga tunay na mananaguan ng Diyos, minsan lang, isang beses na nangyari yun. Ang pag-aalaala natin sa Kanya ay sa ating mga puso, inaalala natin po yan. At hindi yung pag-aalaala na gagayahin pa natin ang Kanyang ginawa. Dahil ang ginawa ni Jesus, tanging siya lang ang nakagawa niya ng perfect. Dahil siya ang kanyang banal na dugo, ang kanyang dugo ay walang bahid ng kasalanan. Kaya po sa umaga nito, kung ang mga Kristiyano ay nag-aaral kahit na yung mga Kristiyano sabihin nila Christian sila, basta naniniwala sila kay Jesus kahit na hindi naman tama ang kanilang pananampalataya at pagsamba, ay sobrang napakaliboto sa pag-alaala sa ginawa ni Jesus. Gaano pa kaya tayo? Ito ba? Na yung buhay sa ating mga puso ang ginawa ni Jesus para sa atin. Ngayon po umaga ay pag-aralan po natin ang pag-aalaala sa Panginoon, sa kanyang kamatayan po at sa kanyang pagbubuhos at pagtitiis para sa bawat isa. Ang mensahe po na hinanda ng Lord sa umaga nito ay ang the 7 last words na binanggit ko sinabi ni Jesus bago siya nalabutan ng hinga. Alam po ba natin yung 7 huling salita na sinabi ni Jesus? Simula po, pinundahan ng Diyos sa iglesia ito, hindi pa po ituro ito ng dire-diretso, kompleto, 7 last words, na yun po yung inilahat, pinagdaan ng Diyos na oras at panahon, na ating pong mapakinggan ang 7 huling salita, napakakalaga at precious na mga salita na binitawan ni Jesus. Yan, hanggang natin mga sarili, ang ating mga sisiglan, ano po, make sure na ito po ay walang butas. Sabi ko sa kanilang kapatid, walang butas na sisiglan. At make sure na tayo po ay ready sa pagsamba natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang mga salita. Alam niyo po, si Brother Joel po ay talagang nakikirami po kami po sa pag-uwit ng iyong mahal na mama sa piling ng Panginoon. At alam ko na hindi madali para sa isang anak ang pagdaanan ng ganyan sitwasyon dahil kami na po ay naranasan din yan. Sobrang nakakalungkot sa aming mga puso. At alam natin na kapag yung mga namamaalam na, mga mahal natin sa buhay na namamaalam na, at meron silang mga sinasabi, mga huling tagubilin, tayo ay alento. Hindi po ba? Alento tayo kung ano yung sasabihin nila, kung ano yung sasabihin ng kanilang mga labi. Tayo po ay gusto natin intindihin at malaman kung ano ba yung kanilang mga huling tagubilin o tagubilin, mga huling salita. Gayun din po sa umaga nito, ating pong alamin at pag-aralan. Ano yung mga huling salita, 7 huling salita, sa dami ng mga sinabi ni Jesus habang siya ay malakas pa at hindi pa dinadakip. Ano po, sa dami ng kanyang mga salita na nagdulong sa atin ng buhay ng liwanag. Gaano pa kaya ang 7 huling salita na sobrang makahalaga? Pag sinabi mga huling salita, dumintag-dumingin, sobrang halaga. So sabihin ko sa ikatabi, napakahalaga nito kapatid. Sabi nga nung Wednesday, the truth is not a buffet. Ang katotohanan, sabi ni Ate Rachel and Lord, ang katotohanan ay hindi ito buffet na pwede mo lang palitin kung yung halo-halo lang ang gusto, mga dessert lang, hindi kailangan ang salita ng Diyos, basta katotohanan kailangan lahat natin tanggapin. Kaya sa umaga nito, sabi mo sa iyong katabi, pinagpala ka kapatid. Minamahal ka ng Diyos kapatid. Ikaw ang kalawalhatian ng Diyos. Ikaw ay tinubos ng Diyos. Ikaw ay binigyan ng buhay ng Diyos. Ikaw ay binago ng Diyos. Kaya ating pong palakpakan ang pinakatabay na palakpakan ang ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah to the living God. Glory, glory to your name, Jesus. The name above every other name. Ikaw ang nag-iisa at tunay na Diyos. Ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang kapara. Walang katulad. Hindi ka namin pwedeng ihambing kung hindi ka mahihambing sa kahit anumang bagay sa mundo. Anumang karangyaan ng mundo, ito'y walang-wala kumpara sa kalwalhatian mo at sa kagandahan mo, Panginoon. Nababalot ng iyong kalwalhatian, ng iyong sambahayan ito. I believe your glory fill this temple in Jesus' name. Right now, I believe your awesome presence and your awesome power, Lord, ay malayang kikilos sa pamamagitan ng mga buhay at mga pangyarihan mong salita
Kaya nga, Panginoon, sa iyong biyaya, hayaan mo na sa aming pakikinig ng mga salita mo, ibiyayaan kami ng pangunawa na nagmumula sa iyo. Let the spirit of understanding na hindi natanggap ng mundo, ito, Panginoon, ay ibabago sa bawat isa, upang sa gayon, bawat kataga at bawat salita na iyong bibitawan sa pamamagitan ng iyong mga lingkod, ito po ay aming maunawaan at sa oras na aming maintindihan maunawaan, ito ay aming tanggapin, Panginoon, aming i-apply sa aming mga buhay, aming mahalin at pahalagahan. Sa gayon, ang pagpapala, ang buhay, ang kagalingan, ang bagong buhay na dulot ng salita mo ay tunay ang tanggapin ko ang masama. Maraming salamat po sa umagang ito na itinakda mo na aming mapakinggan ang mga 70 salita na iyong sinabi bago ka nalagutan ng hininga noong oras na kami ay iyong tinubos. Maraming po salamat. Let your will be done. I-reveal mo sa aming mga buhay, Panginoon, ibukas mo ang iyong puso sa iyong iglesia sa umagang ito sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ibukas mo, Panginoon, at bigyan mo, Diyos, ang bawat sa amin ng panibagong inspirasyon at liwanag ng salita mo na siyang tatanglaw upang sa gayon, mas lalo ka namin mahalin, mas lalo kami mag-enjoy habang kami naglilingkod at sumusunod at habang hinihintay namin ang iyong muling pagparito. Maluwalhati ng lubos at masamba sa Espiritu at katotohanan sa bahagi nito na iyong gawain. In the mighty name of Jesus, ang lahat ng tinubos na sabi na, Amen! Praise God! Glory to God! Hallelujah! Ayan, praise God! Sige po, tayo simula na at medyo mahaba-haba ang doon po. Diba, ang araw naman ito, buong araw na ito, kaya hindi natin nilimitahan ang oras. Ano po, para sa Panginoon. Number 1, agad. 7 last words. Number 1. Sa Luke chapter 23, verse 34. Dahil po lahat ay tumayo muna. Ano po? Ito yung number 1. Bilang pag-ala sa pagbasa ng kanyang mga salita. Number 1 po. Verse 33. Basahin po natin 1, 2, and 3. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bumo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo lumakaupunan sa kanyang galubos siya. Nung time na si Jesus ay dinakip na, ano po mga kapatid, at siya ay pinaratangan, na siya ay malapastangan sa Diyos dahil sa kanyang mga ipinangangaral. Dahil ang dating ng kanyang mga pangaral sa karamihan, lalo higit sa mga pinuno ng simbahan, sa mga priest, ang dating sa kanila ay nilalapastangan ni Jesus ang Ama. Dahil doon, siya po ay inusik, pinagbigahan at pinagsalitaan ng sari-saring masasama. Siya nilitis at dinala kay Pontius Pilate, ano po, Pontius Pilato. At nung siya ay nilitis, sabi ni Pilate, ni Pilato, wala akong makitang kasalanan sa kanya, wala akong makitang paglabag sa kanya. Kaya, ipapakagupit ko na lang siya at pagkatapos ay palalayain. Hindi pumayag ang mga tao. Habang nagsasalita pa si Pontius Pilato, sila ay sumisigaw, ipako siya sa krus! Ipako sa krus! Sigaw na sigaw ang mga tao. Ang sinabi ni Pilato, wala akong makita.
Hindi pa rin niya napigilan ng taong bayan. Wala siya nagawa kundi magbukas ng kamay at ibinigay sa taong bayan si Jesus. Verse 33 ito po yung ating binasa. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na bungo, pagkatapos na ipapasal sa kanya ang krus, kung napanood niyo po yung Passion of Christ, po, kitang-kita natin yung kanyang tungkol sa pagbabasa ng Biblia. Kitang-kita natin lahat ng pinagdaanan ni Jesus. Ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal. Isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Nung naipako na si Jesus, siya ay napapagignahan ng dalawang kriminal. At ang nag-utos at nag-akusa sa kanya para siya ay ipako sa krus ay walang iba kundi ang lahat ng tao na naroon. Walang nagawa ang kanyang mga alagad para ito ay pigilan. Sa halip pa nga sila nagkawatak-watak, pero palihim silang sumunod. At ang mga babae, lalo higit ang kanyang ina na si Maria, ay nasa kanyang harapan ng at paanan po. At talagang sobrang sakit ng kanyang kalooban na nakikita si Jesus ang ganito kalagay. At nung siya ipinako sa krus, kasabay ng dalawang kriminal, siya ay nagsabi, isa una, sa pinakamahalaga, sa mga huling salita na kanyang sinabi, sa pitong salita, unang salita, the word of forgiveness. Sabi mo sa katabi mo, the word of forgiveness. Nung sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Kung tutuusin, very intentional ang ginawa ng taong bayan. Kung titignan mo, alam na alam nila sa sarili nila, dapat talaga itong mamatay. Nagkasala siya. Nilalapastanan niya ang Diyos. Pinakawan ang bisa niya ang kautusan. Ibig sabihin, kung titignan mo, at alam mo ba yung sinasabi mo? Alam mo ba yung ginagawa mo? Yung pag-akusa mo sa Panginoon? Alam mo ba? Sasabihin ng taong bayan, sabi na ng Pilato, wala akong nakikita ang pruweba. Sabi ng taong bayan, sigurado sila. Ipako siya sa krus. Ibig sabihin, para sa mga tao, sa taong bayan, at sa sanglibutan, sigurado sila, alam nila yung kanilang ginagawa. Pero ang sabi ni Jesus, sabi nga po sa 1 Corinthians, yung mga natagtataglay ng Espiritu ng Diyos, nalalaman niya ang mga bagay tungkol sa Diyos. Kahit ang iniisip at panampalan ng Diyos, alam ng mga tao na nagtataglay ng Espiritu. At sa pamagitan ng Espiritu Santo, naiintindihan niya ang mga bagay. Pero yung mga makamundo, hindi niya naiintindihan ang mga spiritual na bagay. Kaya si Jesus, palibhasa nasa kanya ang Espiritu Santo. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Akala lang nila, makatarungan ang ginagawa nila sa akin. Ito po, ano na lang para guys. Akala lang nila makatarungan ito, pero Ama, kahit anong hatol ang kanilang ipataw sa akin, kahit pa ito kamatayan, ang hangad ko ay ang kanilang kapatawaran. Huwag mo silang panagutin sa kasalanan nito na kanilang ginagawa sa akin. The word of forgiveness. Ang mga salita ng pagpapatawad, tandaan po natin, isa sa huling salita na kanyang sinabi, Father, forgive them. Ito'y nagpapatunay at nagpapakita ng sobra at dakilang pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Hallelujah! Kahit pa sabihin natin sinasadya ang ating mga pagkakasala sa Kanya. Sinasadya ang pagkapastangan sa Kanya. Kahit pa sabihin natin, hindi natin sinasadya. Kahit pa sabihin natin, dahil sa aking mga kailangan ng pagmumulang, nagkakasala ako sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, Father, forgive them. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lahat sila, pagkapakalin mo sila na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tapigin mo yung katabi mo kapatid kasama ka doon. Dahil kung naroon lamang tayo nung time na yun, sigurado, 100%. Isa tayo doon sa sumisigaw, Crucify Him! Crucify Him! Ano kasalanan sa iyo ni Jesus? Maraming isa ka sa pinakain niya sa isa sa 5,000 katao. Yun ang kanyang mga alagad.
natin alam kung anong kanyang ginagawa. Pero ngayon pa man, grabe yung pag-ibig. Hallelujah! 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 God is good. God is so faithful. God is so loving. Ulitin ko, kahit pa sadyang-sadya at intentional yung pagkakasala at pananakit sa damdamin ng Diyos na ginagawa natin. The word of forgiveness, isa ito. Kauna-unang salita na kanyang sinabi bago pa siya malagita natin. Hebrews chapter 9 verse 22. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang ginagawa po sa kautusan, sa lumang tipan, nag-ahandog sila ng mga toro, ng mga hayop, bilang paglilinis sa kasalanan, pagtatakip sa kasalanan ng tao. At pag walang dugo, walang paglilinis sa kasalanan. So sa chapter 10, 12, 11, 12. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog, pare-pareho ring mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakabawin ng kasalanan. Ginagawa ito ayon sa batas. Sabi niya, halos araw-araw, pero pareho yung kanilang mga handog. Pero hindi nakakapawin dahil tinatakpan lamang nito ang kasalanan ng tao. Then pagtapos na ulit yung, lalo na yung ginagawa nilang paghahandog taon-taon, hindi talaga winawash out, hindi hinugasan, kundi tinatakpan lamang. And verse 12, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan. At ito'y sapat na, sapagkat at pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Ilang libong taon ginagawa ng mga pare, mga pariseyo, ng mga priest ang paghahandog bilang kabayaran sa kasalanan ng tao, ng bayan ng Diyos. Ngunit sabi rito sa totoo lang, hindi naman nawala ang kasalanan ng tao. Pero si Kristo, isang beses lang nag-aral ng kanyang buhay. Hinihandog ang kanyang buhay. Sabi dito, hindi pa pala natin sa kanyang. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan. At ito'y sapat na. Sabi natin, sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Isang beses lamang si Jesus namatay. Ito'y sapat na. Enough na ito para sa Diyos. Bakit? Dahil ang kanyang dugo, ang kanyang banal na dugo na tumigis, ito po ay banal. Walang bahid ng dungis, walang bahid ng kasalanan, walang defect, walang blemish, walang spot. Ito po ay banal. At kahit pa ang mga great man and woman of God, kung sila ang ihahandog bilang kabayaran sa kasalanan ng buong sanglibutan, hindi ito maiging sapat sapagkat may bahid ito ng kasalanan. Lahat po ng tao na bumuhay sa mundo, pagkatapos na magkasala sa Eva at si Adan, lahat na po yan saling-lari ang kasalanan. At kahit pa si Abraham, kung inialay siya bilang handog sa kasalanan sa sanglibutan, hindi siya sasapat dahil may bahid yan ng kasalanan. Sino ang kilala mong sikat at pinakamakapangyarihang lingkod ng Diyos? Kahit pa siya ay alay, hindi siya sasapat. Tanging si Kristo. Tanging si Jesus. Si Jesus. Si Jesus ang nabubukod tanging. Hallelujah. Nakatanggap-tanggap para sa Ama. Hallelujah. Dahil doon, sa ginawa ni Jesus, sabi niya, patawarin. Yung bawat patak ng kanyang dugo, naubos ang dugo ni Jesus para tayo ay linisin at patawarin. Simula pa lang sa halamanan ng Gethsemane, yung sakit ng kanyang kalooban, yung prayer niya na punong-puno ng agony, pag sobrang pait ng kanyang puso, sabi niya, Ama ko, kung maaari, alisin mo sa akin ang sarang ito ng paghihirap. Sobrang hirap ng aking dalaman, pero gayon man, hindi ang kalooban mo masunod ko ng itanggap. Pumapatak na dugo ang kanyang mga pawis. Yung bawat patak pa lang dugo ng kanyang dugo, ito po ay pasimulan na yung hirap ng kanyang puso at pagdadalamhati. Yung bawat patak na yan ng dugo, nagsisimulan na ang paghuhugas at paglilinis
pinagkakatitis ni Jesus para sa ating kapatawaran. Tapos sasabihin mo, hindi ako karapat-dapat kay Lord. Makasalanan ako, nag-asala ako. Hindi pa karapat na ako pupunta sa church. Nakakahiya. Yan nga ang dahilan kung bakit si Jesus ay Panginoon, yung ating kasalanan. Kung bakit may kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos, may dakilang expression ng pagmamahal ng Diyos sa pamagitan naman ng butong anak, ang dahilan ay dahil sa kasalanan. Kung ibinigay nga ni Jesus ang kanyang buhay at tayo tinubos na ng kanyang precious blood, at sasabihin pa rin natin, hindi ako karapat-dapat kay Lord, pinawawalan ng kabuluhan natin ang ginawa ni Jesus. Samantalang isa sa huling salita ng kanyang sinabi, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa, Ama. Nananalangin ako sa iyo, patawarin mo ang buong sanglibutan. Tinanggap po natin ang kapatawaran dahil sa panalangin na yan at sinabi ni Jesus, dahil sa kanyang banal na dugo. Kaya parapangan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Kasama tayo sa pinatawag at tumanggap ng kapatawaran dahil sa pagbabayad at pagbubuo ng dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo bago siya malabutan ng hina. Tapos magtaas lang ng kamay sa pagpupuri at sumigaw ng hallelujah, parang hirap na hirap tayo. Magsabi tayo, thank you Jesus! Bago pa mag-thank you Jesus, sobrang pagulong dahil nahihiya ka pa sa katabi mo. Hindi mo alam si Jesus na tuyuan na halos ng dugo para sa iyo at para sa akin, para tayo ay mapatawad sa ating mga pagkakasala. Tapos ang panalangin kay Jesus, madalas kinatataparan natin, pinanghihinayaan natin ng oras, nagugugulin natin. Samantalang si Jesus, hindi niya ipinagkain ang kanyang, hindi lang basta dugo, ang kanyang buong buhay, ang kanyang hininga, hindi niya ipinagkain para tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Dahil si Jesus ay makapangyarihan, sobrang makapangyarihan. Isang command lang. Ama, lipunin mo silang lahat. Mali ang kanilang parada. Pero hindi na ginawa. Bakit? Dahil mahal tayo ng Diyos. Ama, hindi ako nagkasala. Alam mo yan, silang lahat ang nagkasala. Ika'y makatarungan. Ngayon, ikaw ang humaton. Sino ang dapat mamatay? Sino ang dapat mapako sa krus? Sino ang dapat naparusahan? Sasabihin ng Ama, lahat sila dahil sila ay nagkasala. Pero sabi ni Jesus, ngayon Ama, ako na lang. Naparito ako alang-alang sa kanilang kasalanan para sila ay tumanggap ng kapatawaran. Ako na lang ang mamamatay tao. Ako na lang ang makasalanan. Ako na lang ang mapakiapin ng mga panahon niya. Mapaglibot sa kapwa. Walang respeto sa magulang. Walang paggalang at pagkakilala sa Diyos. Akin na lahat ng kasalanan ito. Ako na lang ang mamatay. Alang-alang sa kanila. Father, forgive them. Patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hallelujah! Hallelujah! Mga kapatid, sobrang mahal na mahal tayo ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit hindi pa siya dumarating. Hindi pa satisfied ang puso ng Diyos sa pag-ilan-ilan na tunay na sumasamba at totoong tumatanggap at nagmamahal sa Kanya. Kulang pa. Hindi pa masaya ang Diyos na tayo lahat marami tayong mabahaginan kung gaano sila ang mahal ng Diyos. Kung paano si Jesus, para hindi masayang yung kamatayan ni Jesus sa krus, ibahagi po natin sa iba. Yan po ang unang huling salita na sinabi niya. Naintindihan niyo po, unang huling salita. The 7 last words. Una, the word of forgiveness. Pangalawa, number 2. Tayo po lahat ay tumayo. Uli po natin basahin. Ano po number 2? The word of salvation. Huwag po tayo mag-alala. Hindi tayo makakatulog kahit mahaba. Dahil lagi po tayo tatayo para basahin ito. 1, 2, and 3. Tinuyarin siya ng isa sa mga salarin na kapatong sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala
Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Purihin ng Diyos tayo ito'y mga kapunan. Ito po ang pangalawang salita na sinabi niya, the word of salvation. Una, ang salita na kapatawaran or forgiveness. Pangalawa, the word of salvation. Nagsimula siyang tuyakin, usigin ng isa sa salarin na kasama niyang ipinako. Nung isinisigaw ng mga tao at mga pinuno, hindi ba ikaw ang Kristo? Ang pinuno ng mga Hudyo? Iligtas mo ang iyong sarili. Bumaba ka dyan. Kaya ginaya ito ng isang salarin. At ang sabi niya, una, hindi ba ikaw ang Kristo? Sabi mo, ikaw ang Kristo. Ikaw ang Mesyas. Bumaba ka dyan. Inusig siya nung nasa kanyang kaliwa. Bumaba ka dyan. Iligtas mo ang sarili mo, pati kang iligtas mo na rin. Sabi nung nasa kanan niya, wala ka na ba talagang takot sa Diyos? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tayo dapat na naiparusahan dahil nagkasala tayo. Samantalang ang tao ito, wala siyang kasalanan. Tapos binalila si Jesus, Jesus, alalahanin mo ako kapag nakahari ka na. Ano sabi ni Jesus? Grabe si Jesus, no? Sabi niya, ano sabi niya? Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Truly I say to you, today you will be with me in paradise. Tingnan natin ang puso ng Diyos, ano po? Pareho silang hinatulan ng kamatayan. Sino ang binigyang pabor ng Diyos? Sino ang kinausap ni Jesus? Yung nagkaroon ng pananampalataya at pagtanggap. Wala naman siya prayer na sinabi, tinatanggap kita bilang aking Panginoon sa rin. Wala naman kung gano'n, di ba? Pero sa conversation nila, ng isang salarin, nung sinabi niya, wala ka bang takot sa Diyos? Sinasabi niya, ako natatakot ako sa Diyos. Pag-amin sa kasalanan, tayo dapat ng parusahan dahil tayo nagkasala. Repentance. Inaamin niya, nagkasala sila. Tinatanggap niya yung parusang kamatayan sa kanya dahil alam niya nagkasala siya sa Diyos. Tayo dapat ng parusahan. And then yung kanyang pananampalataya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Repentance and acceptance kay Jesus. Ang requirements para makapasok sa paraiso ng Diyos, para makasama sa kaharian ng Diyos. Tunay na pagkatakot sa Diyos, hindi lang sa salita, kundi nakikita sa pamamagitan ng pagtanggap sa Panginoong Jesus. Pag-amin ng pagkakasala at pagtanggap. Jesus, alalahanin ako kapag naghahari ka na. Sabi ni Jesus, mag-church ka muna every Sunday. Wala naman ganun, di ba? Mag-commit ka muna sa ministry. Wala. Ano magagawa natin? Siya ay malapit na rin mamatay. Pinapatunayan lamang ng Panginoon kapatid ang kaligtasan. Once, walang pinipiling oras. Kahit pa nasa bingit ka na ng kamatayan. Kaya sobrang praise God sa buhay ng mama ng Brother Joel. Kasi lingaw ng Diyos makauwi siya doon. At bago ito binawihan ng buhay ay pinatanggap niya sa Panginoon. Sinabi niya, walang ibang daan tungo sa kaligtasan kundi si Jesus. Kung itong salarin na nasa kanan ni Jesus, ngayon mismo sasama kita sa paraiso. Ngayon mismo ligtas ka na. Ngayon mismo sa langit ka na pupunta. Dahil naniniwala ka na ikaw ay nagkasala at naniniwala ka. Nung sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Alam niya si Jesus. Si Jesus lang ang tanging daan para ay makarating din. Siya ay makarating din sa kanin ng Diyos. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Second word ni Jesus, word of salvation. Truly I say to you, today you will be with me in paradise. Grabe ang buti ni Lord, di po ba? Sabi natin, grabe ang buti ng Diyos.
Siyempre, kung ako ang tanongin, sabi, opo, siyempre, of course. Bakit? Dahil naniniwala po tayo. Kamatayan talaga kapahamakan ng ating tungo. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa grabing pag-ibig ng Diyos, sa ginawa ni Jesus, sa krus ng Kalbaryo, hallelujah! Gumawa siya ng daan, ng tulay para tayo ay makarating sa kaharian ng Diyos. Yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang buhay, yung kanyang banal na dugo na tumigis na ubos ang kanyang dugo, yan ang ginawa ng daan at tulay upang tayo ay makarating sa paraiso, sa kaharian ng Diyos. Mahina yung palakpak na yan. Hallelujah! Ezekiel 18 verse 4. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Verse 23. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi pa ni Yahweh, ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Grabe po ang pag-ibig ng Diyos. Ang bawat pagsisisi at pagbabagong buhay na gagawin ng tao sa panahong ito, ito po ay magiging makabuluhan dahil tayo ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Nabubuhay tayo, namatay na si Jesus para sa atin. Kung hindi pa siya namatay at hindi pa tayo tinubos, walang katotohanan ng mga kabutihang gagawin natin dahil ito'y parang maruming basahan lamang sa kanyang harapan. Pero dahil binayaran na niya ang ating mga kasalanan, ang hatid na niya ngayon ay ang sinabi na niya ay ang salita ng kaligtasan. Pagkatapos ng salita ng kapatawaran, ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Ngayon naman sinasabi niya, ngayon mismo, ligtas ka na dahil inaamin mo hindi nagkasala at nananampalataya ka na ako ang daan ng kaligtasan. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, hindi ko ikinasisiya. Hindi ako masaya kapag ang isang makasalanan ay mamatay. Ang gusto ko nga siya ay magbagong buhay. Kapag meron nag-iingalo na hindi pa tumatanggap kay Jesus, ang desire ni Jesus, merong isang lingkod ko na lumapit sa Kanya at sabihin sa Kanya, kailangan na magsisi at magbalik loob at tanggapin ang ligtasang ipinagkakaloob ko. Dahil sabi niya, hindi ko ikinasisiya, hindi ako masaya kapag merong kaluluwang na mamatay. Ang gusto ko siya magsisi at magbalik loob sa Diyos. Romans 6 verse 23. Yan po ay isang illustration na sinasabi ko kanina. Ito po, lagi natin naririnig po. Alam na alam po natin. Kung baka nakakalimutan natin kung minsan ang tao kung saan ang kanyang destinasyon, saan sa kapahamakan. Lahat tayo ay nakapila tungo sa apoy ng impyerno. Kaya ang tiniis ni Jesus ang lahat ng sakit, lahat ng dusa, sama ng loob na idinulot sa kanyang tao, lahat ng ito'y tiniis niya dahil ito lang ang tanging paraan. Ito lamang ang naubukod tanging paraan. Wala nang ibang way para magkaroon muli ng maayos na koneksyon ang tao at ang Diyos. Sinabi niya ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama kung hindi dahil sa pamamagitan ko. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang nasira at naputol na maayos na koneksyon ng tao sa Diyos. Ginawa niya ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan, ang lahat ng meron siya, ginawa niya ito, inialay niya para maging daan. Isang tulay para tayo makatawid at makapagbalik sa presensya ng Diyos. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. But the gift of God, ang regalo ng Diyos, ang kaloob ng Diyos na walang bayad,
Imposible, sobrang napaka-imposible makarating sa langit ang walang Jesus. Bakit? Dahil ang kanyang paghambak, ang tungo niyan ay bangin ng kamatayan at kapamakan. Liban na lamang na tanggapin niya si Jesus, makakahakbang siya hanggang doon sa presensya ng Diyos. Dahil yung kamatayan ni Jesus, yung pananampalataya natin sa ginawa ni Jesus, ito ang daan para tayo ay makapagbalik sa Kanya. Hallelujah. John 6 verse 24. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang sino mang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Sa kabaligtaran nito, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, siguradong sigurado, ang hindi nananalig sa akin sa impyerno ang tuko. Kailangan magkaroon po tayo ng passion para sa mga kaluluwa wala pa sa Panginoon. Dahil sabi ni Jesus, hindi ako nagbibiro. Ang hindi nananalig sa akin, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ako nagbibiro. Ang lahat ng nananalig sa akin, mayroong buhay na walang hanggan. Hindi matatapos ang buhay sa piling ng aking Ama. Hallelujah! Hindi po tayo dapat nakakontento na tayo lang. Dapat nalulungkot tayo kapag yung mga kapatid natin na dati natin kasama ay wala rito. Tulungan niyo po kami mag-follow up. Tulungan niyo kami lumuhod at manalangin. Hindi lamang para sa mga kapatid natin na wala, kundi sa mga tupa pa ng Diyos na hindi pa natin nakakasama rito. Hindi lang yung pamilya natin na hindi pa nakakilala sa Kanya. Tulungan niyo kami magulit sa kanila. Tanggapin nila ang buhay. Dahil ang buhay na inaalok natin ay hindi buhay sa mundo. Ito ay buhay na walang hanggan. Hindi kayamanan ng mundo ang pinamumuhay natin, kundi eternal life. Katotohanan, katotohanan sa church. Children of God. Hindi ako nagbibiro. Seryoso, sabi niya. Lahat na nananalig sa akin, may buhay. Hallelujah. Praise God. Pangatlo. Ano yung sabi sa pangatlo na? Ito po. Ito nga. Na-share yung kay Pastor Lagar nung kahapon. Kasama ko kami. Sabi ko, alam niyo yung 7 last words, yung pangatlo. Madalas ay nilalagpasan ko lang yun kasi hindi ko alam ang pangalan. Hindi ko alam ang meaning hanggang ngayon. Pero ngayon, biyaya ng Lord, sobrang pinagpala ang iglesia. Inireveal ng Lord sa kanyang lingkod. Grabe po. Sa number 3, tayo po lahat ay tumayo. Basahin natin the word of relationship. John 19:26-37, 1, 2, and 3. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Gina, narito ang iyong anak. Sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Praise the Lord. Tayo pinaka. Ang pangatlong huling salita na ito na binitawan ni Jesus bago siya nalakutan ng ina ay isa sa sobrang napakahalaga at napaka-importante na dapat malaman ng kanyang iglesia. Habang patuloy na tumutulo ang dugo sa kanya at nararamdaman niya ang hirap, ang sakit, hirap ng kalooban, nakita niya ang kanyang ina sa Virgin Mary. At nakita niya ang kanyang minamahal na halaga. Kilala niyo yung minamahal na halaga ni Jesus? Ilagay ang nakikinig sa kanyang dibdib. Si John the Beloved, kaya kanya the Beloved. Bakit minamahal ni Jesus? Nung makita niya yun, habang siya nakapako, ang sabi niya, Woman, behold your son. Ito si woman. Ito si Mary. Mary, woman, Gina, narito ang iyong anak. Nung sinabi, tinignan naman niya agad, Son, behold your mother. Ano po ibig sabihin nito? Ito po ay mga salita ng relationship. Sabi mo sa katabi mo, relationship. Itinuturo ng Diyos sa kanyang iglesia, kapatid, ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, siya
sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang aking mga kapatid at aking ina. Bago siya nalagutan ng hininga, sinabi niya, "Woman, behold your son. Son, behold your mother." At mula noon, kinupkup na ng disipulo ni Jesus si Mary. Ano po ibig sabihin nito? Tayong magkakapatid kay Kristo. Tayong pinag-isa ni Kristo. Nais ng Diyos. Ituring natin ang isa't isa at mabuo ang isang maganda at maayos na relasyon sa bawat isa sa atin bilang magkakapatid at pamilya ng Diyos. Sabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at mga kapatid?" Tumingin siya sa mga nangyayari. Ito. Lahat ng mga sumusunod sa kalooban ng aking mga sila ang aking mga kapatid. Church, hindi lang tayo dito mga attendees. Hindi lang tayo basta worshiper. Tayo ay pamilya. Ang kamatayan ni Kristo sa krus, binibigyan din. Mula ngayon, nung tinanggap mo ako, binigyan na kita ng isang pamilya. Totoong pamilya. Turuin mo ang relasyon mo sa kapatiran mo bilang totoong kapatid. Kung hindi nakakatanda sa iyo, yung mga magulang mo sa pananampalataya, ituring mo ang iyong mga magulang. Woman, pastors, behold your sons and daughters. Alam niyo po yung puso namin mga pastor? Mas inuuna pa namin ang kawan. Mas inuuna pa namin kayo kaysa sa aming sariling pamilya. Dahil ito ang kalooban ng Diyos. Ngayon ko lang po talaga ito naiintindihan. Kaya pala ganito kami, yung puso namin sa inyo mga kapatid. Nalulungkot ang kami mga puso. Kahit pa mahin nyo kami, kahit pa baliwalain nyo kami, kahit pa i-ignore nyo yung mga parang chat namin. Hindi kami titigil. Bakit? Dahil bigo na Jesus, ang gusto ng Jesus, yung relationship ng bawat sa atin. Hindi lang bilang magkapatid, hindi lang bilang magkaibigan, kundi bilang totoong magkakapatid at pamilya kay Kristo. Hallelujah. Yung inyong mga leaders, yung inyong mga pastors, itinuturing niyo bang magulang sa pananampalataya? Kung hindi pa, church, isa ito sa huling tagubilin mo salita ni Jesus na sinabi. Members, flocks, ituring ninyong magulang ang inyong mga pastors, ang inyong mga elders. Ang nagluwalas sa inyo, ang nagluwalas sa akin, ang itinuturing kong magulang, ituring nyo rin magulang. Sabi na kay Mary, nung sinabi na kay Mary, "Woman, behold your son." Woman, ina ko, mother ko, ito mahal na mahal ko itong disciple. Yung minamahal ko, mama, yung minamahal ko, mahalin mo rin bilang totoong anak. Yung mahal na mahal kong tagasunod, Mary, narito siya. Ituring mo siya parang ako, yung minamahal ko. Ikaw naman aking disipulo, yung aking ina na nagluwal sa akin bilang aking disipulo. Igalang mo siya, respeto mo siya, tanggapin mo siya, mahalin mo siya, pahalagahan mo siya. Mula noon, kinupkup na ni John the Beloved si Mary. Woman, behold your son. Kasama ito sa huling salita na sinabi ni Jesus, the word of relationship. Sobrang sakit sa puso ng isang magulang na isang araw na lang ay tatalimuran siya ng kanyang anak. Mama, lagi na ulang dito, alis na ako dito, dala-dala na yung mga damit, umalis na. Ulang lang, tatalimuran mo yung nagbuwal sa iyo. Naiinis ako sa kapatid ko, hindi kami magkakasundo, alis na ako dito. Sa tingin po ba natin, masaya ang Diyos sa gagawin natin? Kung sa pamilya nalulungkot at
mangyari, kahit anong problema, kahit anong kagipitan, kahit pa kayo nagkikikaos, kahit pa nagkakasama ka ng loob, minsan nagkakapigunan, pag pamilya, walang iwanan. Tama po ba? Sabi mo sa katabi mo, walang iwanan. Karamihan sa ating mga kabataan, ano po? Kung dumating yung panahon na kayo ay maging isang magulang na rin, ay hindi niya kung ano ang mensahe na sinasabi ng Panginoon. Lalo na kung kayo ay ilagay na ng Diyos bilang pinulong ng isang iglesia. Kung kami na mga lingkod ng Diyos nasasaktan pag may nagsasabi, alis na po ako dito, hindi ko na gusto yung mga nangyayari. Asa tingin niyo si Jesus matutuwa? Hanap na lang ako ng church. Sino ba yung church doon sa pupuntahan mo? Sino sinasamba? Si Jesus. Kasi sino yung dito? Si Jesus din. Aalisan mo na nasasaktan ang puso ng Diyos, pupunta ka doon, at sa tingin mo, hindi masakit ang puso ng Diyos naman yun. Iisa lang yun. Ang pamilya ay nagmamahalan, nagtutulungan, nagsusuportahan, nag-uunawaan, nagpapatawaran, nag-iintindihan, mahaba ang pangunawa ng bawat isa. Hindi po tayo perfect. Kahit sa pamilya, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, pero hindi napuputol ang relasyon bilang pamilya. Hindi yung mga kamalian natin, hindi yung differences natin o pagkakaiba ang makakaputol sa ugnayan natin sa isa't isa. Dahil si Jesus na mismo ang nagsabi, "Woman, behold your son." The word of relationship. Ang salita ng relasyon. Kaya mga kapatid, kami talaga walang pagkakalinlangan, itinuturing namin kayong pamilya, mga anak sa pananampalataya. Kung nakikita nyo meron kami mga pagkukulang, patawarin nyo kami, forgive us. Pwede nyo sabihin sa amin yan. Ang hinihingi lang namin, ituring nyo din kami inyong pamilya. Turing nyo din kami ang magulang. Tingnan po natin ang ating sarili. Kung ikaw si Mary, sasabihin ni Jesus, "Woman, behold your son." Pero kung ikaw yung disciple, behold your mother. Si Jesus ang nagpapakilala sa inyo, sa isa't isa sa atin. Hindi tayo, hindi namin ipinatanggal na pinipilit kayo. Tanggapin niyo kami bilang magulang niyo. Hindi, si Jesus mismo nagsasabi bago siya nalagutan ng hininga. Mga magulang, tanggapin mo ang aking disipulo bilang iyong anak. Mga anak o disipulo ko, lingkod ko, tanggapin mo ang aking magulang. Ituloy mo siyang iyong magulang. Mabuo isang maayos, masaya relasyon sa loob ng sambayan ng Diyos, sa Iglesia ng Diyos. Amen po ba? Praise God. Parang malungkot kayo doon ang pamilya ay hindi nag-iiwanan. Ulitin po natin, ang pamilya ay hindi nag-iiwanan kahit anong mangyari, kahit wala ng pangkulang, kahit nagkikipit, kahit nagkakasakitan, nagkakapigunan, ulitin ko ulit, minsan nagkakapigunan. Hindi po yan nag-iiwanan. Iwanan ka lang ng lahat yung pamilya mo, hindi ka niya iiwan. Kahit pa madalas ay pinagpapalit natin yung pamilya natin sa iba, time will come, marirealize mo, yung ipinagpalit mo pala ang nag-iwan sa iyo. Ang natitirang nasa sa iyo, yung pamilya mo. Hallelujah, palapakan po natin. Ephesians 2 verse 9. Now therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Sabihin natin, household of God. Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Pag sinabing sangbahayan ng Diyos, pamilya ng Diyos, nagdadamayan. Pag may problema ang pamilya, hindi lang yung tatay at nanay ang nagdadala. Andyan ang iba pang miyembro ng pamilya. Lahat po tayo ay sama-sama
Hindi lang yung mga officers ng youth. Ang pamilya ay nagdadamayan at nagtutulungan sa pagdala ng pasanin. Nabuo siya nagbigay siya ng salita ng relationship, hindi lamang bilang pamilya, kundi kung paano magdala ng pasanin. Malapit na ang rentahan ng church. Brother Joel. Hallelujah. Malapit na ang renta ng church, ang bayaran ng church. We are the household of God. Sino ang nababurden pag malapit ng katapusan? Sino ang nag-aalala? Meron ba nagtanong sa atin, Pastor, meron na po ba tayo pang renta? Wala po. Bagamat may pagkakilala, talagang nagtatanong about sa finances ng church, purihin ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Family! Sa pamilya niyo, may nagtatanong ba sa nanay at tatay, Ma, may pangalan na po tayo sa bahay? Magbabayad na po tayo sa kuryente? Mga anak ko, baka hindi niyo alam, puro kayong hinang hingi. Samantalang yung mama at papa niyo, hindi na makatulong. Kaka-pray, Lord, I believe you are our great provider. Samantalang yung anak pag-isip, Pa, order ako nito, Pa. Ma, gusto ko ito, Ma. Punta tayo doon, Ma. Pa. Pamilya. Tapos sasabihin mo, di ba ako sa pamilya to, masaya to, masagana. Masakit po katotohanan, di ba? Ate Ray, pero tayo nakakainin. Hindi ito buffet. Di po ba? Church, kung itinuturing mo ang sarili mo na ikaw ay bisita lamang, mahirap yun. Nasasaktan natin ang puso ng Diyos dahil para sa Diyos, ibinilang ka household of God. Nilagay ka sa household of God. Bilang kabilang at miyembro ng sambahayan ng Diyos, kapatid, tayo po ay magdamayan, magtulungan sa pagpasan ng mga dalahin. Yung mga pastors nyo, hindi na mapigilan. Tumataas na yung mga puting buhok. Nagpupunutan na lang kami ni Pastor Malar minsan. Kahit sa kami abutin, nagpupunutan kami. Ano ba, nagpupunutan, punta kami sa office. Bibili ka muna kami ng pumo juice. Makita niya, uy, basta kami yung puting buhok, pupunutan ko na. Pag siya naman, papabunot din sa akin. Tulungan niyo po kami magpasa ng pasanin. Hallelujah! Tulungan niyo kami magpasan. Ang pasanin natin, hindi lang yung pangrenta sa church. Kailangan natin umayo. Ito yung pinakapasanin natin. Maghanap ng mga kaluluwang naliligaw. I-follow up yung mga kapatid natin, kapatid. Kamusta ka na? Gusto ka natin makasama muli sa pagsamba sa Panginoon. Ano man yung pinagdakaanan mo, iyaan mo. Panalangin natin yan. God is good. God is good. Mabuti ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Magpakatatag ka. Nagagawa po ba natin yun? O yung sa sarili lang talaga natin ang iniisip natin. Ang pamilya po ay nagdadamayan. Kaya kung kayo man ay aming damayan, huwag kayong mainis. Naiintindihan namin kayo ay mga anak namin sa pananampalataya. Hindi namin kayo pwedeng pabayaan. Hindi namin kayo pwedeng tiisin. Nung nakaraan lamang, may visit kami ni Pastor Malar. Di ba po yan? Kaso tinanggihan kami, nandun na sana kami. Hindi kami hinarap. Sobrang sakit sa kami ng mga puso. Pero kailangan namin magpatuloy. Marami pang mga anak na naghihintay sa amin. Hallelujah. Eh kayo po, pinag-pray niyo ba yung inyong mga magulang? Praise God. Salamat sa inyong mga panalangin. Ang salita ng Diyos nagsasabi, ano po? Isa sa pangatlong salita na kanyang sinabi bago siya nalagutan ng hininga. Inilagay ko kayo sa aking pamilya. Binilang ko kayo sa aking pamilya. Ituloy ninyo ang isa't isa bilang magkakapatid kay Kristo. Yung mga magulang sa pananampalataya, ituloy nyo ang respeto bilang inyong mga magulang. Woman, behold your son. Son, behold your mother. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 4. Tayo po ito kayo ulit. Sabi ko sa inyo, hindi kayo makakita. Number 4, the word of abandonment. 1, 2, and 3. At nang malapit na ang oras na ikasyam,
ay sumigaw si Jesus ng malakas na dinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani? Sa matuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Purihin ang Panginoon tayo, mga kapatid. Nung mag-iigasyam na, igasyam po na yan, pag tinignan niyo po sa original na salin sa English, ano po, 9th hour, yan po ay tumutukoy sa oras natin ngayon na alas 3 ng hapon. Nung bago po siya malagutan ng hininga, sobrang hirap, sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Imagine mo yun, oras na ikaw ay nakapako sa krus. Nakapako na puno ng sugat. May koronang tinig, nakapasok ka, naghihintay ka na lang ng oras. At nung malapit na siyang palagutan ng hininga, sumigaw siya. Simulang katanghali ang tapat ng dilim. Sa buong lupain, basta sa buong lupa, sa buong daigdig ng dilim, mula katanghali ang tapat hanggang alas 3. Yung time na yun, pwede ba magbago ng isip ang ama? Dahil sa hirap at sakit na dinaranas ng kanyang buktong na anak. Pwede isang iglap mapapaba siya ng libo-libong anghel o kahit isang ganyan lang. Umakyat agad si Jesus, mawala lahat ng nakapako sa kanya. Pwede naman po, di ba? Simula katanghali ang tapat hanggang mag-aalas 3, sumigaw siya, Eli, Eli, lama sabachthani? Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Walang bumabang anghel, walang kapangyarihan ng Diyos na nagligtas sa kanya. Tiniis talaga siya ng ama. Yan sabi niya, ama ko, bakit mo ako pinabayaan? The word of abandonment. Dahil sa kasalanan, kapatid, kaya tayong tiisin ng ama. Alisin mo sa puso't isipan mo, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay pag-ibig, hindi niya ako matitiis. Ipinadala niya yan minsan na. Isang beses, totoo yun. Hindi niya tayo natiis, kaya ang kanyang puntong ang anak ay binigay niya. Pero kung pilit pa rin natin pagmamatigasin ang ating mga puso, kahit ibinigay na niya ang pinaka-ultimatum na pagmamahal, pag yan ay ating binaliwala. Hallelujah. At pinanindigan pa rin natin yung mga kasalanan natin, mamuhay pa rin tayo ng malayo sa Diyos. Tingnan natin ang ginawa ng Ama kay Jesus. Kahit tingnan man lang, hindi siya matignan ng Diyos na banal ang makapangyarihan. Kahit mag-isip ang Ama, ililigtas ko ang aking anak, wala sa kanyang isip, wala sa kanyang hinagap na iligtas ang isang makasalanan dahil sa kasalanan. Basahin po natin sa Psalms 9 verse 10. And they that know thy name will put their trust in thee. For thou, Lord, hast not forsaken thee, them that seek thee. At silang nakakaalam ng iyong pangalan ay maglalalak ng kanilang tiwala sa iyo, sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Tapat ang Diyos, mga kapatid, pangako niya yan. Hindi niya pwedeng pabayaan ang lahat ng umahanap sa Kanya. Lahat na nagtitiwala sa Kanya, hindi niya pwedeng tiisin. Pero bakit tiniis niya si Jesus? Dahil kasalanan ng mundo, ito'y ipinataw kay Jesus. Yung kalikasan ng tao, yung nature ng tao na walang pakialam sa Diyos, ito po yung nakapako sa krus, sa katauhan ni Jesus. Kaya hindi man lang siya tingnan ng Ama. Yung mamamatay tao na walang pakialam sa kanyang kapwa, na hindi niya alam yung kapwa niya, ang Diyos ang nagbigay ng buhay. Yan ang nakikita ng Ama kay Jesus. Yung sinungaling ay pinaninindigan ng kanyang kasinungalingan kahit obvious naman. Yan ang nakikita niya kay Jesus. Kaya nga hindi siya matignan ng Ama. Ang sabi ka na niya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ay sigaw ng mga kaluluwang walang pananampalataya. Ganito dati ang sigaw natin. Pero sabi dito sa binasa natin, mga kapatid, at silang nakakaalam ng iyong
pinabayaan siya, tiniis siya ng Ama. Sabi po rito sa Isaiah 59:1-2. Tingnan ninyo. Sabi mo sa katabi mo, tingnan mo. Si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya ay hindi pinili upang hindi marinig ang iyong hinahin. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Kahit pa sumigaw si Jesus, my God, why thou hast forsaken me? Kahit pa siya sumigaw, hindi siya naririnig ng Ama dahil sa kasalanan na nakapataw sa kanya. The word of abandonment, ang salita ng abandonment. Pagpapabaya, tiniis ng Diyos, iniwanan ng Diyos, pinabayaan ng Diyos, talagang pababayaan ng Diyos sa mga kaluluwang makasalanan. Kailangan ka po yung puntahin. Pero dahil siya Diyos ng pag-ibig, gumawa siya ng paraan si Jesus, ibinigay niya, upang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak o hindi magkaroon ng pinigay na walang kanya. Tandaan po natin, sino pa po natin? Tandaan po natin, ang bawat kaluluwang lumalayo sa presensya ng Diyos, pababayaan ka ng Diyos. Masakit pakinggan, no? Kaya nga hindi siya nasisiyahan kapag ang makasalanan ay mamatay, gusto niya magbalik doon. Yung prodigal son, hinanap ba siya ng Ama? Hinintay siya na magbalik. Kasi ginawa na ng Diyos ang kanyang part. Ibinigay na si Jesus, tinapos na tayo. Inialay na yung kabayaran ng kasalanan. Yan na yung way ng paghahanap niya sa atin. Kailangan lang natin tanggapin ang pananampalataya. Number 5. Nakuha po ba natin yung abandonment? Mahirap ang mawalay sa presence ng Lord. Kahit anong pray mo, Lord, help me. Lord, samahan mo ako. Lord, pagpalain mo yung ginagawa ko kung alam mo nasa labas ka ng kalooban ng Diyos. Wala po tayong mapapalang atensyon wala sa Diyos. Ang pinakamainam na gawin, sabi rin sa binasa natin, lahat na nagtitiwala sa Diyos, hindi niya pwedeng pabayaan. Magtiwala tayo kay Lord. Sumunod tayo sa kanyang kalooban. Panlima, tayo po nga dito ba yun ulit? Sisimula na po tayo. Panlima, the word of distress. 1, 2, and 3. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga, upang matupad ang kasulatan, ay sinabi, nauuhaw ako. Purihin ang Diyos, tayo pinakapo na. I thirst. Nauuhaw ako. Para nakakabit na ilalagay mo yung sarili mo sa pinagdadaanan ni Jesus. Hallelujah. Matapos niya sabihin na makuha, bakit mo ako pinabayaan? Yung sobrang hirap at sakit, habis ng kanyang kalooban, sobrang distress na meron siya sa kanyang puso. Sa lahat ng kanyang mga sinabi mo, sa mga nauna niyang sinabi, ito lang ang napupuntahin na nagsasabi na kung ano yung kanyang kalagayan, yung kanyang pinagdadaanan. I tears. Sa lahat ng tinisin na kanyang pinagdaanan, ito, isa sa huling salita na sinabi niya, ito'y patungkol na sa kanyang sarili. Yung mga nauna natin na pag-aralan ng mga sinabi niya, lahat dyan patungkol sa atin. Pero ito, panglimang salita niya, ito'y patungkol naman na sa kanyang sarili. Sa Psalms 53 verse 2, ang sabi rito, God looks down from heaven and all mankind to see if there are any who understand, any who seek God. Tinunghayan ng Diyos ang mga anak ng tao mula sa langit upang tingnan kung may sino bang nakakaunawa na humahanap sa Diyos. Next, John 4:23.
worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him. Dapat dumarating ang oras at ngayon na nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Kung titignan po natin dito, sabi na mula sa kalangitan, siya ay nakatunghay sa sanglibutan o sa sangkatauhan. Naghahanap siya ng mga taong nakakaunawa sa Kanya at humahanap sa Kanya. Nauuhaw siya sa mga tunay na sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Nauuhaw siya sa mga taong makakaintindi ng damdamin niya at ng burden ng heart ng Diyos para sa kaligtasan. Naintindihan niyo po ba? Nauuhaw si Jesus sa pagkilala. Dahil siya ang Kristo, siya ang Mesias. Doon sa namin na nauuhaw ako. Mas daliman pa natin, hindi sa tubig na kinanan. Nauuhaw ako na ako'y kilalanin ninyo bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Dahil sa halip na pagkilala at pagrespeto, pag-honor ang inyong ibinibigay, natitigang ang aking lalamunan sa inyong mga sinisigaw na sinasabing ako ay makasalanan, na ako ay napastangan. Nauuhaw ako sa pagsamba ng aking mga anak. Pupunta sila sa church, aawit sila, iiyak sila, pero ang iniiyak dahil sa kanilang mga pinagdaraanan. Hindi dahil sa iyak ng pagsamba at pagluwalhati dahil ako ay mabuti at ginawa ko ang the best para sa kanila. Hindi ang mga awit ng pagpupuri at pagsamba at pagluwalhati sa akin ang nagpapayak sa kanila, kundi ang kanilang pinagdaraanan. Nauuhaw ako sa mga tunay na uunawa sa akin at maghahanap sa akin. Pag sinabing umuunawa at nakakaunawa sa Diyos, naiintindihan mo ang laman ng puso ng Diyos. Kung saan nag-i-enjoy ang Diyos, dapat naiintindihan mo, nag-i-enjoy ka rin doon. Kung saan nag-i-grip ang Spirit ng Lord, dapat ikaw din napipighati ang puso mo sa mga ganong gawain. Ibig sabihin, naiintindihan mo ang Diyos, alam mo kung anong gusto niya, yung likes and dislikes niya. Di mo ba? Kadalasan naging gusto lang natin ano yung likes ni Lord, ano yung gusto ni Lord. Paano naman yung ayaw niya? Minsan ayaw natin intindihin. Ayaw ko ng sinungaling. Patuloy pa rin tayo nagsisinungaling. Ayaw ko ng matigas ang ulo. Ang gusto lang natin yung blessing. Paano naman yung dislikes ni Lord? Nauuhaw ako sa mga kaunawa sa nilalaman ng aking puso. Hallelujah. Kung ginagawa po natin, iniintindi natin si Lord, inuunawa natin si Lord, nag-grow tayo sa knowledge about kay Lord, yung mga kalooban niya, kung ano yung gusto niya, kung ano yung ayaw niya, sumusunod tayo sa lahat nais ng Diyos na lakaran natin, kapatid. Hindi po siya nauuhaw. Nasa-satisfied po siya. Pero kung pilit natin tinitiis ang kalooban ng Diyos at tumataliwas tayo sa kagustuhan niya, dinudulutan natin siya ng pagkauhaw. Kahit alam natin si Jesus, siya yung nag-quench ng lahat ng thirst natin. Lahat ng kulang natin. Lahat ng kulang sa atin. Sabi niya, lahat ng nauuhaw, lumapit kayo sa akin, kayo yung aking paiinumin. Ang tanong, paano kung si Jesus naman ang mauhaw? Kaya ba natin siyang painumin ng isang tunay at purong pagsamba? Paano kung si Jesus naman sabi, I thirst? Nauuhaw ako sa iyong pagtitiwala. Wala kang tiwala sa akin. Sobrang liit ng tingin mo sa akin.
ang iyong puso, mas mahal mo siya kaysa sa akin. Mas mahal mo ang posisyon mo kaysa sa akin. Mas mahal mo ang profession mo kaysa sa akin. Mas mahal mo ang tindahan mo kaysa sa akin. Nauuhaw ako sa iyong totoong pagmamahal. Mas mahal mo ang sahod mo kaysa sa akin. Hindi mo nga may bigay ng kasabong bahagi ng sahod mo, tapos sasabihin mo, I love you, Lord. Sabi ni Jesus, I thirst. Kayong lahat na nauuhang pag lumapit sa akin, lahat kayo, ang aking isasatisfy. Paano naman kung ang Panginoon na ang mauuhaw? Sinasabi mo magtatapat ka sa akin, pero isang sitwasyon lang, ang bilis mo akong ipagpalit. Ang bilis mo akong ipagpalit sa pagkain. Ang bilis mo akong ipagpalit sa pera. Ang bilis mo akong ipagpalit sa posisyon. Ay, Diyos. Nauuhaw ako sa tunay mong pagsamba. Ayoko ng gaya-gaya. Ginagano mo lang yung pagtaas ng kamay ng kapatid mo. Ba't hindi mo subukang itaas na nagmumula sa iyong puso? Gusto ko yan. Nasa-satisfied ako dyan. Nauuhaw ako sa tunay mong pagsamba sa espiritu at katotohanan. Hindi yung pupunta ka lang ng church, mag-observe ka lang, iikot lang yung iyong paningin. After ng closing prayer, uwi ka na. I thirst, church. I thirst. Hallelujah. Hindi lang sa krus ng Kalbaryo siya nauuhaw. Ito'y isa sa mahalagang salita na kanyang sinabi, kapatid, isatisfy natin ang hangat ng puso ng Diyos. Mahalin natin siya ng buong puso. Itanahan natin siya, parangalan natin siya bilang isang Diyos, bilang mabuting Diyos, bilang makapangyarihan Diyos. I-honor natin siya. Doon yung ating mga magulang sa laman, in-honor natin dahil respeto. Tanggapin natin ang mga salita niya na walang pagkaalinlangan. Huwag na huwag natin i-question ang mga salita ng Diyos kahit ito pa ay hindi maayon sa ating kagustuhan. Hindi pwedeng si Lord ang mag-a-adjust para sa atin. Hindi pwedeng si Lord ang magbabago para sa iyo at para sa akin. Ibinigay na niya ang the best. Binigay na niya si Jesus. Namatay na. Walang sala pero pinatama ng kasalanan ng buong mundo. Wala nang higigit pang the best dyan. The greatest gift na ibinigay ng Lord. Hallelujah. The word of distress. Binore out po yan ni Jesus. At pang-anim tayo po ay tumayo. The word of triumph. 1, 2, and 3. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na, at iniyukayok ang kaniyang ulo, at nalabot ang kaniyang tingnan. Praise the Lord. Tayo po'y mga kapatid. Ito po, madalas na natin narinig nung sinabi niya. Nung sinabi niya, I tears, isinawsaw ng mga soldiers na ito ang isang Spanish na po at sa suka na sobrang pangit, tapos ipinatak sa kanyang dila, sa kanyang bibig, at saka siya nagsabi, tsaka niya sinabi, naganap na. Ito po'y mas literal na pangit na kanyang nararanasan. Nung sinabi niya, nauuhaw ako, sa halip na paggalang, pagrespeto, pagmamahal at pagkilala ang kanyang tinanggap, ang pait ang kanyang naranasan mula sa sangkatauhan. Ang pait ng pagsuway, ang pait ng pagparatang sa kanya na sari-saring kasinungaling, ang pait na kawalang galang at paglabastanan sa kanya, ang suka na ito nagsisimbolo ng pait ng kasalanan ng buong sanglibutan. Ay sinabi niya, naganap na! Niyukayok niya ang kanyang ulo at nanagutan siya ng hininga. Ito po'y sadya niya po. Nung sinabi niya, it is finished, ito po madalas na natin narinig. Nung sinabi niya, naganap na, ang akala ni Satan, nanalo siya. Tumawa, patay na ang inyong Kristo.
Yung pait ng kasalanan ng mundo, yung pait ng kasalanan at pagsuway ng lahat ng salin-lahin ng tao. Nung ito'y kanyang maramdaman talagang ipinataw sa kanya, sinabi niya, "It is finished!" Bayad na silang lahat, Ama! Bayad na silang lahat! Pinatawad na sila! Tubos na silang lahat! Lahat sila ay malinis na! Lahat sila ay walang sala na! Lahat sila ay mayroon ng pagkakataong mabuhay ng magpawalang hanggan! Hallelujah! Nasatisfy na ang justice na hindi mo, Ama, dahil sa kasalanan. Yung katarungan na kabayaran ng kasalanan, kamatayan, ito na, naganap na. Woo! Na isang katuparan na matagal mo ng paano ka ng kaligtasan para sa buong sanlibutan. Hallelujah! It is finished! It is finished! It is finished! Hindi lang basta natapos ang kanyang misyon, kundi nagtagumpay ang Diyos. Nagtagumpay silang mag-ama sa magandang ng kaligtasan. Hallelujah! At katubusay para sa katarungan. Nung sumigaw siya, naganap na. Ang ibig niya sabihin, hallelujah, ang ibig niya sabihin, lahat ng tao sa mundo ngayon ay pinatawad na. Ikaw, prayer ngayon, ay may buhay na. Humihinga ka na. Umaawit ka na. Nabubuhay ka na para sa Diyos. Nung sinabi niya, "It is finished," hindi mo na kailangan magbayad. Jenna, bayad ka na. Bayad ka na. Hindi ka na mamamatay dahil sa sala na iyong ginawa. Bayad ka na. Hallelujah. It is finished. Nung sinabi ng Diyos, "It is finished," nagtagumpay ka na sa kamatayan. Hindi ka na mamamatay. Mabubuhay ka na dahil walang hanggan sa piling ng Diyos. The word of triumph. Akala ng Satan at akala ng mga nagpapako sa kanya sa krus, nanalo sila. Pero para sa Diyos, hallelujah, yes! Yes! Bigyan nga natin, yes, yung word of triumph ba? Sigaw ng pagtatagumpay. 1, 2, and 3. Yes! Woo! Yes! Ligtas na si Hannah! Yes! Ligtas na si Lynn! Yes! Ligtas na si Ruth! Yes! Ligtas na si Aurora! Yes! Ligtas na si Rachel! Yes! Wala kang kasalanan sa Jason! Yes! Yes! Pinagaling na silang lahat! Nagtagumpay na sila! Yes! Hindi na sila mamamatay! Hallelujah! The word of triumph. Isaiah 53, 10-12. Sinabi ni Yahweh, "Ang kanyang paghihirap ay kalooban ko." Ang tinutukoy niya dito ay yung paghihirap ni Jesus. Sinabi ni Yahweh, "Ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikilala ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala." Verse 11. Pagkatapos na mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulundan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawanin. Verse 12. Dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila at mga pangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga kasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Yung sigaw ni Jesus, sabi po niya sa susunod, when Jesus cried out, "It is finished," ang ibig sabihin niya dapat, ang dating sa atin, my ransom was paid. Divine justice was satisfied. The Lamb's blood was shed. My sins were forgiven. My reconciliation with God was achieved.
reunion. Ito po ay wala sa Book of John. Sa Luke po ito natin mababasa. 1, 2, and 3. At si Jesus na sumigaw ng malakas na tinig ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito ay nalagot ang kanyang hininga. Tayo po yung mga kaupo na. Praise the Lord. Father, into your hands I commit my spirit. Tignan po natin ano po. Huwag natin tignan yung orasan. Tignan natin yung mensahe ni Lord na ito fresh revelation din po ito. Nung si Jesus, masabi na niya ang anim na mahalagang salita na ito. Sa kahuli-hulihan, sinabi niya, bago mag 3 o'clock ng hapon, sobrang hirap na siya, at sobrang nanina na siya. After na sabihin niya, it is finished. Ang ulit sinabi niya, Father, into your hands I commend my spirit. Ama, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko ang aming espiritu. Ang ibig sabihin po nito mga kapatid, that time si Jesus ay tao, makasalanang tao. Tama po ba? Sobrang napaka-makasalanang tao si Jesus. Pero tignan po natin, sa kahuli-hulihan, hindi lamang yung mga Kristiyano at tumanggap sa Kanya, kahit na ang unbeliever, kahit na ang makasalanan kapatid, sa ayaw at sa gusto, ang espiritu natin ay babalik sa Diyos. Sabi ko nga, kagabi, kahit anong pagkakalayo-layo ng tao, kahit anong pagpupumiglas na gawin ng tao, kahit anong pagmamatigas ng tao, sa kahuli-hulihan, sa ayaw at sa gusto, sa Diyos ka pa rin. Sinabi ni Jesus, Ama, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Ano pong ibig sabihin nito? Mga Ngalan 12 verse 7. Alalahanin mo siya bago managbanay sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay ito. Awit 90 verse 8. Yung taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ephesians 1 verse 10. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at mahimpay sa ilalim. Kung mga ito kay Kristo. The word of reunion. Kapatid, tayo po lahat ay uuwi sa Diyos. Hindi lamang yung mga tumanggap sa Kanya, pati ang mga unbeliever, ang kanilang espiritu ay babalik sa Diyos. Yung sunod po. Sabi nga dyan, alalahanin ninyo ang lumikha sa inyo habang hindi pa nagbabalik sa alabok ang ating katawang lupa at ating hininga ay nagbabalik sa Diyos na nagbigay ito. Yung taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Next po. Church, ikaw at ako, yan po tayo, meron tayong body, soul, and spirit. Minsan nag-isip lang natin yan eh. Alam natin yan, minsan hanggang dito lang. Alam natin meron tayong body, soul, and spirit. Pero kadalasan, ang ating pamumuhay ay nagpapakita na tayo ay nabubuhay lamang sa body. Tama po ba? Yung body natin, kapatid, ito, lahat ng katawan natin, ito ay babalik sa alabok. Yung katawan ni Jesus na nagkaroon kay Loray, yan po ay babalik sa alabok. Yung katawan natin, yung mga mahal natin sa buhay na nangamatay na, alikabok na yun sila. Pamilflash na. Pangalawa, yung soul po natin. Yung kaluluwa natin, ito yung may 5 senses. Nagagalit, naiinis, natutuwa, nasasayahan, nagmamahal, naasar, napipikon. Yung kaluluwa natin ang nangangailangan ng kaligtasan, eternal po yan. Hindi yan namamatay. Either sa eternal life or sa eternal death or damnation. Ang kaluluwa ng isang tao ay hindi po yan namamatay.
kumain, magsaya, matulog, hindi na makapag-pray yung spirit natin. Sobrang hinang-hinana. Yung kaluluwa natin, nag-aalbuto na. Kahit walang dahilan, mainit ang ulo. Pag walang ulam, hindi makausap. Bakit kasi natin yung flesh? Church, ikaw at ako. Hindi lang yun. Hindi lang yun. Nasa dulo. Hindi lang tayo nagbating to. Nung sinabi ni Jesus, Ama, sa iyong mga kamay tinatagubili ko ang aming espiritu. Lahat ng tao, gusto niya sabihin, lahat ng tao babalik ang inyong espiritu sa Ama, sa ayaw niyo para sa gusto. Kaya habang hindi pa yan bumabalik, gawin na natin kung ano ang kalooban ng Diyos, ang buong katungkulan ng Diyos, ay ang matakot sa Diyos, ang mahalin ng Diyos, ang sumunod sa Diyos. Binibigyan ng pagkakataon ang ating kaluluwa na maligtas bago bumalik ang ating espiritu sa Diyos. Yung kaluluwa natin binibigyan ng pagkakataon maging maganda dahil sobrang pangit niyan dati. Sobrang kuskusin. Halos hindi makita ng Diyos yung ating kaluluwa. Pero dahil sa ginawa ni Jesus, hallelujah. Lumuluhog ang Espiritu Santo sa ating espiritu. Tayo'y nananalangin sa parang hindi kayang gawin sa bibig ng ating mga bibig. Nagkaroon ng maayos na koneksyon ang tao at ang Diyos. Nung sinabi ni Jesus, My God, our Father, into your hands I commend my spirit. Church, ulitin ko, sa ayaw po natin at sa gusto, ang espiritu natin ay babalik sa Diyos. Ang tanong, nagawa po ba natin habang tayo ay nabubuhay pa na isalba ang ating mga kaluluwa at ang kaluluwa ng ating mga pamilya, ng ating mga kaibigan? Ulitin ko po, yung kaluluwa natin, ito po ay eternal. Either eternal, walang hanggang buhay sa piling ng Diyos, yan yung buhay na walang hanggang na tinatanggap ng lahat ng tumatanggap na nananalig sa Kanya. Or walang hanggang, hindi namamatay ang kaluluwa sa apoy ng impyerno. Walang hanggang paghihirap, sakit at dusa. Malayo sa piling ng Diyos. Bago mo umuwi ang ating espiritu sa piling ng Diyos, kapatid, kagaya ni Jesus, i-accomplish natin yung mission natin dito sa mundo. Yung purpose ng Diyos kung bakit tayo binuhay, kailangan ma-accomplish po natin. Dahil darating yung araw at panahon, sa ayaw at sa gusto natin, lahat tayo haharap sa kanyang hukuman at magbibigay sulit. Yung spirito natin haharap sa Panginoon at magbibigay sulit kung anong buhay, saan natin ginugol ang buhay na binigay sa atin ng Diyos. At tayo darating pa natin base sa ating mga ginawa. At ang bawat isa itatanggap ng kaparusahan base sa mga kasasama. Minsan lamang sa tamang mamatay at pagkatapos nito ay pagpunta. At ang plano ng Diyos ay pag-isahin ang lahat ng tao. Layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. This is the word of reunion. Hallelujah. Reunion. Sabi natin reunion. Pero bago tayo bumalik kay Lord, siguraduhin po natin, hindi natin sinayang yung 46 years, 50 years, 36 years, 70 years na binigay sa atin ng Lord. Sulitin po natin ito. Gawin natin makabuluhan ang buhay at bigyan natin ng kaluguran ang Panginoon sa ating mga buhay. Sabi ko sa inyo, sobrang kakagay. For this purpose, the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, nahayag ang kapangyarihan at ang mga gawa ng Diyos, walang iba kundi ang wasagin at sirain ang kapangyarihan ni Satan. Natalo na si Satan, nagtagumpay na tayo at nagkaroon na ng reunion. Ano po, nagkaroon na ng muling pagkakaisa, maayos na ugnayan ang tao sa Diyos dahil sa kanyang kamatayan. Last verse na po ito, Roma 5:6-11. Last na ito, kaya namin na natin. Sapagkat noong tayo nahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyari kay Alan inuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo
kaaway ng Diyos. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Verse 11. At hindi lamang yan, kung diyan napalagpak kayo, hindi lamang yan. Tayo ay nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya, tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Woo! Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Hallelujah! Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, tiniis niya ang lahat ng hirap. Hallelujah! Hanggang sa siya'y malamutan ng hininga. Dahil doon, itinuring na tayo mga kaibigan ng Diyos. Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Itinuring na tayo kaibigan. Lahat na kaibigan ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. At tayo po'y magpuri. Pasalamatan natin siya. Sambahin po natin siya. I-quench natin ang uhaw ng Lord. Alisin natin ang kauhawan niya sa ating pagsamba at pagpapasalamat. Kaya sabi po niya, the 7 last words of Jesus on the cross una, the word of forgiveness, the word of salvation, the word of relationship, the word of abandonment, the word of strength, triumph, and reunion. 7 last words na talagang puno-puno ng meaning at ng kawiwinan. Ng meaning at ng kapangyarihan. Habang ginamit po natin ang awitin na lumakapit. I believe masaya ang Diyos dahil nagpahayag na nandun na sa akin. Nahayag kung ano yung laman ng puso ng Diyos. Ang tunay na pag-alaala sa kanyang ginawa ay ang pag-alaala na lumingin sa